When I was writing my first ever story, it took me 6 years para matapos siya. And doon natapos siya, binasumot ko siya, and then I throw it away. Kasi, kung saan-saan siya nagpupunta na yung storya. And that is the reason why napakahalaga na meron kang at least knowledge about writing the outline, di ba? Plotting the plot, di ba? Laying down the storyline. At napakadaming techniques para sumulat ka na, makakam up ka ng, ng isang story. We have Hero's Journey. We have Dan Harmon Circle. I believe nagawa ko na yung video about the Hero's Journey or the W plot method. I'll link it here. But today, ang pag-uusapan natin is Dan Harmon Circle because yun yung ginagamit ko ngayon. Madali siya gamitin kasi hindi niya sinasabi sa'yo yung kung ano yung dapat mong isulat. Ang sasabihin sa'yo ng Dan Harmon Circle is kung paano mo bubuin yung storya. So, meron tayong structure na ipapakita here sa'yo. Ayan yung story circle na tinatawag. Now, it is very important na at least alam mo kung saan ka magsisimula at kung saan yung ending nung storya mo. Diba kasi most of the time, sa mga pantsers natin dyan, sa mga kapatid natin na nagsusulat without plotting, without laying the groundwork muna, without knowing muna kung saan siya magtatapos, kung saan yung ending niya, which is very, very important according this, sa book na to, 101 Habits of the Best Novelist, ganun. One thing na very important sa pagsusulat ng story is you have to know the ending. So, kahit saan naman na you have to know the ending muna. Begin with the end in mind, sabi nga nila. Kailangan alam mo kung saan ka pupunta. So, ganun para sa lahat ng bagay, para sa lahat ng goal. Kailangan alam mo kung saan ka pupunta, saan mag-e-ending yung mga bagay-bagay. So, it's better to know yung buong plot points, di ba? You have to know kung saan yung mga best parts, kung saan yung mga turning points ng story in order for you to have goals, 'di ba? Para makapag-set ka ng goals para matapos mo yung novel mo sa takdang panahon, 'di ba? Kasi if you don't, pwede lang naman. Pwedeng mag-end up kagaya na nangyari do sa fantasy story ko na nasa Wattpad ko pa rin. If you wanna see, ando pa rin siya, The Tale of the Blood Witch, it's still there. 140, I think 150,000 views na siya, reads na siya. So, 6 years ko siyang sinulat. Anyway, let's talk about Story Circle by Dan Harmon. Okay, first sa ating Story Circle, magsisimula tayo sa tinatawag nating You. So, ano tong part na to? Ano tong section na to dito sa Dan Harmon Story Circle? Dito mo ini-introduce yung character. So, just like every story techniques na ginagamit natin, lahat sila, laging magsisimula ka sa pinakang beginning, the normal buhay ng iyong hero, the normal buhay ng protagonist mo. So, sa you part, you introduce your character, yung ordinary world nila, sino sila, and ano yung sitwasyon sa beginning. So, ipapakita mo na normal muna ang lahat, masaya muna ang lahat bago mo guluhin ang kanilang mga buhay bilang writer. Wait lang, pupuwid ko yung buho ko kasi it's distracting me. Yan. So, sige, magbigay tayo ng example again ng pinakang beginning, kasi hindi naman kailangan isang buong bloke agad yung sulat mo, di ba? So, kahit isang sentence or what, basta you lay down the idea. Kasi yun naman yung point ng pagsusulat ng story, ng paglilay ng groundworks. You lay down the idea and then you create a story from that idea na binubuo mo. So, let's have Shrek again bila example ng story na ito. So, para sa you part, sa first part, so an example natin is Shrek, an ogre, lives alone in a swamp, enjoying his solitude. Kasi di ba yun yung pinakasimula, yung pinakang first scenes ng storya niya, di ba na nandun siya sa swamp, masaya siya, mag-isa siya, everything's good, everything's fine. So that's the first section ng story, first part ng story. After ng you have the need. So what is need? Yun yung want ng character mong ma-accomplish. Yun yung goal ni character. So dito sa part na to, you will show that your character needs or wants something. Yung need na to, yung kagustuhan na to, yung mission na to, ito yung magdadrive kay hero to move out of their comfort zone. Ito na yung magte-take na sila ng journey. Lalabas na sila doon sa comfort zone nila. So, ano yung example again natin? Let's have another example from Shrek. So, yung need part doon sa story ng Shrek is yung part na dinumog na siya doon ng mga
creatures, mga fairy tale creatures. So dahil na-overrun yung swamp ni Shrek, ang gusto niya ay makuha niya ulit yon at maging payapa ulit yung buhay niya. Kasi 'di ba the first part is payapa yung buhay niya. So ang nag-drive sa kanya to move out of his comfort zone, do sa masayang swamp niya, is because gusto niyang mabalik yon sa natural na itsura niya. Yun yung goal. Yun na yung need niya. So, para makuha niya yun, lumabas siya sa comfort zone niya para pumunta kay Lord Farquaad. And what is the next part after the need? You have go. So, yung go, ito na yung nasa journey na si hero. Yung character mo, yung protagonist mo, nasa adventure na siya para tuparin yung need, para makuha niya yung kanyang nais. So, ito na yung nag-step na siya sa unfamiliar zone. Ito na yung journey from need to, the solution. So, anong example natin dito sa part na go kung saan nagpunta na si Shrek dun sa, kay Lord Farquaad. So, that's the example, no? Shrek goes to the journey, papunta kay Lord Farquaad para makuha niya yung swamp niya. Di ba yun nga yung part na may wrestling pa siya dun sa castle, di ba, ni Lord Farquaad na nanalo siya. Yun na yung part na binigay sa kanya ni Lord Farquaad yung mission niya na kailangan niyang makuha si Fiona. In exchange, makukuha niya yung need niya, which is yung swamp. And then we have search. Yung search na part, ito na yung, after ng go, after niya makuha yung mission niya, yung way kung paano niya makuha yung need, nandun na siya sa search. Hahanapin na niya yung bagay para makuha niya yung needs niya. Sa part na to, the character faces challenges while searching for what they need. So sa part na to, dito na sila makakakita ng mga allies, ng mga ibang character, obstacles, yon. Ito na yung part na madami nang hinaharap si Shrek na challenges. Yung tulay. Si Donkey pangalan challenge na, di ba? Para ma-rescue niya si Fiona. Kasama na din yung dragon, di ba? Yung castle, yung pag na-navigate niya sa castle, paghahanap niya kay Fiona. The challenges. Next we have is find. So dito sa part na to, nahanap na niya yung solusyon, but it's not exactly what they're expecting. Diba? Yung discovery, usually, masashock sila, ganyan, magugulat sila, magigimbal. So, example, Shrek nahanap niya si Fiona, pero na-realize na si Fiona ay hindi yung typical na princess. Kasi hindi naman talaga siya typical na princess, nakikipagbakbakan siya sa mga kalaban, di ba? And then, along the way, hindi niya ina-expect na medyo makakabuo siya ng bond kay Fiona and kay Donkey. And then we have take. So dito sa section na to, yung character, they paid the price for what they found. Meron na ditong sacrifices, meron na ditong consequences. Now for Shrek, ano yung consequences niya? Ano yung price na kailangan niyang i-pay? Na-fall siya kay Fiona. Para makuha niya yung swamp, na heartbroken siya, sinacrifice niya yung love niya for Fiona para maipakasal si Fiona kay Lord Farquaad. Yun na yung pinagbayaran niya para makuha yung kanyang needs. And then we have return. Kasi always, the hero always return with the elixir. Diba? Lagi siyang umuuwi sa kung saan siya nanggaling. So, sa return part, ito yung part na bumalik na sa ordinary world si character, si protagonist, pero may nagbago na sa kanya. Meron na siyang dalang bagong bagahe. Hindi na ordinaryo. Kumbaga, bumalik siya sa ordinary niyang world, pero hindi na siya ordinary. Example, bumalik si Shrek doon sa swamp niya. Okay na ulit ang lahat. Nasa kanya ulit yung swamp, empty na yung swamp, wala na yung mga fairy tale creatures, pero hindi siya kasing saya nung like before. Kasi namimiss niya si Fiona. And then last, we have change. Because lahat tayo nagbabago and your character dapat nagbabago din sila. So dahil doon sa journey na naganap, nagbago na siya. May pagbabago na result doon sa journey. Nagbago na si character, hindi na siya kagaya nung dati. So si Shrek before, napaka-antisocial niya, ayaw niya sa mga tao. Now he misses someone. Diba? Nagbago siya. Change. So, example, this is Shrek. So, narealize ni Shrek na need niya si Fiona sa buhay niya. At worthy siya dun sa love. So, ang ginawa niya, bumalik siya sa castle ni Lord Farquaad. Pinigilan niya yung wedding. Nag-confess siya ng love niya. And they live happily ever after. So, nagbago na siya from being antisocial to someone na binavalue ang love. So that's Dan Harmon Story Circle. So ang kahalagahan ng story circle na ito, ang pinakang mahalaga dito, ang pinakamahalagang takeaway dito is you know the start, the beginning, and then you also know the ending. Para alam mo kung saan ka magsisimula, alam mo din kung saan ka matatapos. May direksyon yung story mo. Hindi ka basta sulat lang ng sulat ng sulat.
sa buong pagkakahaba ng sinulat mo, hindi mo na alam kung saan ka pupunta. Ang ending usually nan, you will throw away yung pinagkahirapan mo ng ilang taon, ng ilang panahon, di ba? Yung dugot pawis mo, yung puyat mo, yung kape na dumadaloy sa dugo mo, di ba? Lahat yun mawawala kung itatapon mo lang yung storya mo just because hindi mo na alam kung saan siya pupunta. So it's very, very, very important to know when to start, where to start, and where to end. So that's Dan Harmon Story Circle for you guys. My name is Delcon Anthony. I'm a published author and radio DJ. Maraming salamat sa panonood. Kung may natipuan kayo or may hindi kayo na ibigan dito sa story na to, may napansin kayong mali, meron kayong part na hindi nagandahan or may comment lang kayo, comment down below. And if you like this video, please hit like and share this to your writer friends. And of course, don't forget to subscribe. Yun lang!